Mas mataas pa sa mga bahay ang humampas na alon sa ilang bayan sa Catanduanes. Sa ilang bayan naman sa Albay, rumagasa ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Live mula sa Legazpi City, Albay, nasa frontline na balitan yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong update dyan? Julius, matindi ang naranasang paghagupit ng super bagyong Uwan dito sa Bicol, partikular doon sa mga probinsya ng Catanduanes at Camarines Sur kung saan naging malawakan ang naranasang pagbaha. Sa bayan ng Gigmoto sa Catanduanes, ganito katindi ang hagupit ng super bagyong Uwan kahapon. Yumuyuko ang mga puno sa lakas ng hangin na sinabayan ng matinding buhos ng ulan. Ang humahampas na alon, mas mataas pa sa mga bahay. Bukod sa mga bahay, pinasok na rin ng tubig ang mga katabing gusali. Sa bayan ng Bato, abot hanggang baywang ang baha. Ayon sa ilang residente roon, ito na ang pinakamalalang bahang naranasan nila sa lugar. Sa Virac, sumisipol ang hangin. Wala na ring makita dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ganyan din ang sitwasyon sa ilan pang bahagi ng Virac. Nabuwal pa ang punong ito sa tabing dagat sa tindi ng hangin. Binaharin ang ilang barangay. Pumasok ang tubig sa mga bahay. Sa bayan ng San Miguel, bubong na lang ang makikita sa mga bahay na ito dahil sa taas ng baha. Pasayaw-sayaw at halos maputol na ang hanging bridge na ito sa Camaligan, Camarines Sur sa lakas ng hangin. Sa Tabaco City sa Albay, ramdam din ang hagupit ng super bagyo. Pinagsamang malakas na ulan at hangin ang naranasan sa lugar. Sa bayan ng Ginubatan, nagdulot din ito ng flash flood. Rumaragas ang baharin ang nagdulot ng malaking pinsala sa PNR Bridge na ito na kumukonekta sa Barangay San Rafael at Barangay Maipon. Dahil dyan, suspendido ang biyahe ng tren mula Naga, Camarines Sur hanggang Legazpi, Albay habang isinasagawa ang repairs. Rumaragasa naman ang lahar sa Barangay Masarawag sa Ginubatan. Ang kasamahan nating vigilante na si Mac Ortiz ng News 5 Quick Response Team, pinuntahan ang mga nagkalat na bato mula sa Bulkang Mayon. Di na natin mabilang kung ilang pabalik-balik yung truck para hakutin yung buhangin at mga bato galing dun sa lahar flow sa Mayon kahapon. Dalawang backhoe ang halinhinang naglilinis ng lahar flow o yung pinaghalong abo ng bulkan, bato, buhangin at tubig. Ayon sa residenteng si Charlie, sanay na raw sila sa ganito kaya nakapaghanda raw ang mga taga rito. Wala makadaan dyan, grabing lakas ng tubig. Kahapon hanggang dyan sa bakod na yan, wala makanong grabing sobrang lakas. Ang ginagawa ko pag ganito, ng baha, nilalagyan ko ng mga harang dyan para madipinsan man lang bago Wala namang naiulat na nasaktan na residente dahil maaga silang lumikas bago pa man manalasa ang super bagyo. Julius, dito sa Legazpi City sa Albay, tila balik normal na ang operasyon ng mga mall at ng mga palengke rito. Dahil bumubuti na rin ang panahon, sinubukan na at patuloy ang pag-uwi ng mga residente dito mula sa mga evacuation center. Pero ang malaking hamon ay 46 lamang sa 720 na mga barangay ang mayroon ng kuryente. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.